Hello po, magluluto po tayo ng ginataang hipon. Ayan na, ang ating ginataang hipon. Ang ginataan niyan pong gagataan nating hipon. Nako, hilaw pa, ginataan na. At yan po ang ginagawa ko dyan, tinatanggalan po natin yan ng bituka. Ayan pong hipon kaatsabihin nating yan may bituka po yan. Lahat pong may buhay, may bituka po. Kaya yan po ay pinagtsatsagaan ko po talagang tanggalan ng bituka. Ayan po, ganyan lang. Dalihin po natin yan sa likod ng toothpick. Ang ginamit ko pong toothpick dito yung bago, hindi naman po yung sinundamano. Ayan. At mahirap pong tanggalin sa kamay ang bituka. Dumidikit, kaya ang ginawa ko dito ay maglalagay po tayo dito ng tubig para matanggal po sa ating daliri. Ayan, sungkitin po natin isa-isa yan. Nako, kailangan ay sigurado pong natanggalan natin lahat yan ng bituka. Ayan po ang ginagawa natin. At pag natanggalan po natin ang bituka, siyempre yan, huhugasan pa po natin yan dyan sa running water isa-isa. At yan po ay patutuluin pa po natin yan. Ayan na. At yan po kanina yan, inahitan ko na po ng balbas yan. Tinanggalan na po natin ang mga balbas yan bago po natin tanggalan ng bituka. Ayan, sa oras po natin yan ay matapos, ayan po ay talaga namang mag-aano na po tayo dyan, mag-uumpisa na po tayo magluto. At ito nga pala po yung yung ating mga sangkap na gagamitin. Gata po na nyog, yung pangalawang gata at unang gata. May sili po tayo dyan green, may kalabasa, may sitaw po tayo dyan, di po mawawala yan. At saka lalo na po yung pangunahin natin sangkap na yan, yung pong hipo na yan. At meron din po tayong ground black pepper dyan, may onion po tayo dyan, at saka may luya, at saka yan pong ating bawang. Ayan, ang magkakasama po yan. Talaga pong hindi mawawala po yan sa pagluluto. Yan pong ating mga sangkap na yan. At saka talaga pong gagamit din po tayo ng mantika dyan. At na po tayo, magpainit na po tayo ng ating pan para po makapag-isa na po tayo ng ng luya ang unahin po natin dyan. Ayan, pinatulo na po ang ating mantika. Napagigisahan po natin ng luya. Ayan po, unahin natin luyang yan. Sa oras naman pong yung luyang yun magkulay brown. Magkulay brown lang ng kante. Isusunod na rin po natin dyan mamaya-maya yung yung bawang. Ayan na po, inilagay na po natin yung luya. At yan po, halu-haluin lang po natin hanggang sa kulay brown. Ayan na, hindi naman po kailangan nating palutungin yung ating bawang na yan. Ay, ang ating yung ating luya na yan. Ayan, kailangan lang ay magkulay brown yan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, sa mga taga Quezon po, sa mga taga Bunasarca po, shout out po sa inyong lahat. Sa ating po mga followers. Ayan, nagluluto na naman po si Kuya Nelson ng ginataang pong hipon at saka yung pong may sitaw at kalabasa yan dyan. Ayan na, halu-haluin lang po natin yung luya na yan. At talaga pong pag yan po ay susunod na rin po natin dyan yung bawang. Ayan, yung bawang po hiniwa lang po natin yan ng mga pino. Ayan na, sinungkit-sungkit na po. Kinayod-kayod na po. Ayan na. Okay. At yan po ay sa oras na yan po ay susunod na rin po natin yung bawang nating hiniwa-hiwa po ng pino. Ayan, hindi naman po masyadong pino. Kasagaran lang po. Ayan na. I-mix na po natin yan. Bawang pa lang po at luya ay talaga naman pong may bango na po siya talaga. Okay. Hila roon, hila rito. At para naman po yan ay mag-balance dyan. Ayan na. Talaga naman pong hinalo na ng hinalo. At yan pong bawang na hindi naman po kailangan nating sunugin. At yan po ay pag nasunog ay mapait yan. Hindi naman po tayo gumagawa ng mani. Ayan. Ipinagpag na po. Ayan po ay isusunod na rin po natin yung ating 2 buong malaking sibuyas po yan. Kasi nga po ay gusto ko yung marami-rami po ang sibuyas natin at bawang. At para naman po ay talagang kumpleto po yung lasa ng ating ginataang hipon. Ayan, halu-haluin lang po natin dyan. Ikaalat po natin para po pag nalanta po yan maglalagay na po tayo dyan ng gigigisa po natin dyan yung ating hipon. Ang ginagawa po dyan, ginigisa ko po yung hipon. At pag yan po ay nagisa na natin, isisit aside po natin yan. Ayan na, malapit na pong malanta yung ating sibuyas dyan. Okay, halu-haluin lang po natin yan hanggang sa malanta po yung sibuyas na yan. At yung pong aroma niyan ay lumabas na. Okay, ayan.
Hindi naman po kailangan sunog din yung ating sibuyas na yan. Okay po yan. Malapit na po yang malanta. Okay, lanta na po yan. At pinalupalo na. Ayan na po yung ating igisa mo po muna natin yung hipon. Ay nako, uutal na naman si Kuya Nelson. Ayan, halo-haloin lang po natin yan para po mag-balance yung magpare-parehas yung kulay ng ating hipon. Ayan, pinakita pa. Alam na namang hipon yan. Grabe. Halo-haloin lang po natin yan. At yan po ay pag namula na po yan ay pwede na rin pong pang-ulam yan. Kung talagang hindi natin gagataan yan. Ayan na. Bali-balik na rin po natin yan. Ayan, ang ating hipon ay talaga pong yan po ay pang-ulam po natin sa hapunan. Yang hipon na yan. Talaga pong tayo ginabi na ng pagluluto at tayo po ay bumiyahe pa. Ay talaga pong kahit pagod na po yung ating kamay ay pinilit po nating magluto para nung po tayo may pang vlogs. Ayan na po yung ating vlogs ngayon, yung ating pong recipe na ginataang hipon. Ayan, malapit na pong magpare-parehas ang kulay ng yan, ng hipon. Ayan, at ilagyan po natin ng ground black pepper yan para po magkalasa pati yung ating hipon na yan. At yan naman pong ground black pepper na yun ay mamaya magdadagdag pa po tayo dyan pagka inilagay na po natin yung coco milk natin. Ayan, yung ating pong gata na nyug. Ayan na, malapit na pong magpare-parehas ang kulay ng ating hipon. Kung mapapansin nyo po halos ay parehas na po yan. At yan po ay pare-parehas na po ang parehas na po ang kulay niyan. Ayan po i-set aside natin. Tatanggalin po natin dyan. Ayan, ipinakita na naman po. Alam na naman pong hipon, ipinakita pa. Ayan, napakalulusog po ng ating hipon. Talagang pong yung hipon na yun ay ginawaan po natin paraan na maiba-iba naman ang luto. Hindi naman po yung laging in-sprite na hipon. Ayan. At yan po ay gata naman ng nyug po ang ating dadalhin dyan sa hipon na yan. Okay po. At pwede na po nating tanggalin yung hipon na yan. Diyan. At sipitin po natin yan isa-isa. Kaya po naman natin sinisipit yan isa-isa. Para naman po yung mga bawang po at sibuyas ay hindi po mapasama dyan sa paghango natin yan ng ating hipon na yan. Okay. Talaga po namang napaka tiyaga po natin yung magsipit isa-isa. Ayan. Ngayon po ay ilalagay naman po natin dyan yung ating set aside po natin muna yan. Takloban po natin at baka madapuan po yan ng mga insekto. Kailangan po ay talagang maganda ang pagkaka-set aside po natin yan. At inilagay ko na rin nga pala po yung gata dito. Yung pong pangalawang piga po yan. Ayan na. At yan po halo-haloin natin dyan. At maglalagay po tayo dyan ng bagoong alamang. Yung pong nilagay kong bagoong alamang dyan, ilalagay po natin bagoong alamang dyan ay yung pong nabibili lang po sa sari-sari store. Kaya lang nga po wala po tayo nung sariwang alamang. Ayan pong alamang na ganyan na nabibili po natin dyan sa sari-sari store. Ayan po ay ready to eat na yan. Ayan po ay may tamis nga lang. Ayan po yung ating alamang na yan. May tamis po yan ng kaunti. Okay. At naglagay po tayo dito ng ng pisuin lang pong paminta. Ang inilagay natin dyan. Grabe na po yan. Talagang pag yan po ay naluto na po natin ay talaga naman pong napakasarap naman po ng ating kainan. Shout out po sa inyong lahat. Sa akin pong mga subscriber. Sa mga followers ko po, maraming salamat po. Ayan, lagyan po natin na yung isang kutsaritang po yan, yung alamang na bagoong alamang na yan. At yan po i-mix po natin dyan sa ating gata. Halo-haloin lang po natin yan para po yan ay mamix dyan sa ating gata na yan. Yan po yung aking diskarte sa pagluluto po ng ginataang hipon. At talaga pong yan ay pag naluto na talaga po ay siguradong hatawan na naman po tayo ng kain yan. Grabe. Ang ating ginataang hipon. Malalaki po yung ating hipon na ginataan. Talaga pong ilagay na rin po natin yung ating kalabasang yan. Yung ating dilaw na kalabasa. Ayan. Halo-haloin lang po natin yan. At mamaya-maya po ay
Parang madali pong lumambot yung kalabasang yan. Kaya pong inuna ko, mas matigas po yan kaysa doon sa ating sitaw. Ayan, i-cover po natin yan para tuloy-tuloy pong lumambot. Ayan, shout out po sa mga taga-Katanawang Quezon at dyan po sa Batangas at dyan po sa Parañaque. Ayan, at dyan po sa Chaong Quezon at naglagay po tayo ng seasoning. Alaman na po kung anong seasoning ang ating inilagay dyan. Yan po nasa sa inyo na po kung anong seasoning ang gagamitin nyo at basta ang mahalaga dyan ay huwag yung mapasobra. Kasi po pag napasobra yan ay hindi naman po maganda yan sa katawan. Ayan, i-cover po natin. At para madali-dali pong lumambot yung ating kalabasa. Ayan na. Sabi nga lang po hindi masama pong kulang. At pag kulang pwede po tayong magdagdag. Ayan. At yan po ay bibisita-bisitahin po natin kung malambot na po yung ating kalabasa. Ayan. Yan po naman pagluluto ay bubuksan, tatakpan, bubuksan, tatakpan yan po. Sabi lang po no, ni Idol. Ayan. Ay, matigas pa. Mga 2 minuto pa po yan bago po lumambot. Nako, yan po ay takpan uli natin. Ayan, haluin po natin ng kanti bago i-cover po natin uli yan. Kasi nga po matigas pa. Ay pag inilagay na po natin dyan yung sitaw natin ay baka naman po ma-overcook yung ating sitaw dyan. Hindi pa po magpapangabot yan. Ayan, i-cover po natin. At yan naman po ay bibisitahin na uli natin kung talagang may pagbabago na po yan lambot ng ating kalabasa na yan. Ayan na, binuksan na ni Kuya Nelson. At tutusok-tusokin po natin yan kung malambot na. Ayan, tusokin po natin yan. Ayan, pangabot na. Sigurado po akong pangabot na po ang lambot ng sitaw na yan. Pag nilagay po natin yung sitaw, tamang-tama na yan. Sili lang nga po ang ating uunahin dyan. At isusunod na po natin yung ating sariwang sitaw dyan. Makikilala naman po nyo kung ang sariwang sitaw na bili nyo. At pag pinutol nyo po ay talagang malutong. At yung pong luma, pag binali nyo po ay talagang makunat. Makunat po. Pagka luma na ang ating sitaw, ayan po ay isang bali lang po natin ay talagang malutong. Ayan, kaya po kung tayo pipili po ng mga ating gulay, ayun pong sariwa naman po. Ayan, at tayo rin po ang bibirang kumain yan. Saka kahit naman po saan, kailangan po ang bibili nating mga niluluto ay yung maganda ang quality. Ayan ang sinasabi ko, maganda ang quality. At yan po ay tatakpan natin para po lumambot na po yung ating sitaw dyan. Ayan, at yan po ay bibisita-bistahin din natin po yan kung ang sitaw natin ay okay na po ba yan. Ganyan naman po ang pagluluto, talagang bibisita-bistahin. Ayan ang sinasabi ko. Ano kaya malambot na? Ay sa palagay ko po ay pwede na. At bakit naman po ang overcook niyan ay hindi pa rin pala, hindi pa. Ayan po ay talagang ikinover po uli natin at matigas pa ang sitaw. Ayan. Ngayon naman po siguro ay sure na akong malambot na yung sitaw na yan. Okay. Buksan po natin uli yan. Binuksan po natin at titingnan po natin kung yung sitaw na yan ay may pagbabago na po yung lambot nyan. Okay. Talaga namang kumuha po ng isa tayo nyan at tingnan po natin. At diretso na po natin kainin yan. Huwag na po natin ibabalik yan. Ayan. Okay na po yan. Talagang malambot na po yung ating sitaw. At isunod na po natin yung ating iginisang hipo na yan. Ayan, halo-haloin po natin yan. Ayan. Para mapailalim po yung nasa ibabaw. At yung pong nasa ilalim ay umibabaw. Ayan, ganyan naman po ang pagluluto. Halo-haloin lang. Halong kayo sa ilalim. Ayan na. Talagang pinatag na. Ayan. At yan po ay talaga namang mamaya-maya po ay talagang yun ay swabe na po yan. Napakabango na po talaga yan. At mamaya po ayan ay ilalagay na po natin yung kakanggata. Yan pong kakanggatayan talaga hindi po nawawala sa akin yan. Kasi nga po yung kakanggatayan ay pampalapot po yan. Yan po yung unang piga. Ayan. Baka po hindi alam po yung kakanggata kung ano po yon, kakanggata. Sabi nga lang po ay kakanggata, ang kakanggata. Sabi lang ang kaka ay yung panganay na tiyuhin po. Ayan. Ito sa tao. Ayan na po. Pinatag na naman ni Kuya Nelson. At yan po ay pagluto na po yung gata niyan.
ay talaga pong pwede na po yan. Ayan na, malapit na pong maluto yan. At nag-iiba na po ang kulay ng ating gata. Ayan na, pag yan pong gatanan ay natanggal na po yung puti niyan. Pagka yan po ay kulay brown na, yung hindi naman po puting-puti ang gata. Kasi nga naman po, hindi naman po natin pwede pagmantikain yan. Ayan, ang lalaki po ng ating hipon. Sa hipon pa lang po, ulam na. Kaya nga lang po, yung pinipili ni Mrs. dyan ay yung mga gulay. Saka ng aking mga anak, hindi po sila mahilig sa hipon. Ay pag sa akin naman po ay pati ulo po niyan, ay talagang dadalihin ko po yan. Sayang naman po. Ayan, naglagay po tayo ng isang kutsaritang sugar dyan. Alalay lang po at hindi naman po maganda yung masyadong matamis niyan. Optional lang naman po yan eh. Pwede naman pong wala yung sugar na yan. Naglagay din po tayo para kompleto po. Ayan. Basta yung nakala po natin na huwag po natin masyadong malalasa yung asukal at hindi naman po tayo gumagawa ng matamis. Ayan na, nagkukulay, natatanggal na po yung puti ng ating gata. Yan po yung nangangahulugan na luto na po yung ating gata na yan. At pangit naman po pag yung ating hipon ay na-overcook. Kasi nga po ay para po siyang kumukunat. Hindi po maganda yung kanyang balat. Ayan, pag overcook, pag lagan-laga. Kaya yan po sitaw na yan, ay kailangan din po ay may lutongin at hindi po kailangan overcook. Ayan, okay na po yan. Talagang malapit na po tayong kumain mamaya-maya lang. Inabot po tayo ng gabi kasi nga po galing pa tayo sa biyahe. Ayan, nagluto lang po tayo para po tayo ay may i-content naman. At talagang tayo po ay hindi na nakakapagawa ng vlogs. Ayan na, pinalo-palo na po. Sa ilang sandali lang po yan ay tatanggalan na po natin ang apoy. Ayan na, ang atin pong ginataang hipon na may sitaw at kalabasa. Okay, halu-haluin lang po natin sa ilalim yan. Ayan na, binuklat na po. At yan po ay hindi na po masyadong puti yung ating gata. Nangalugan lang po yung ating gata na ay luto na rin. Ayan. Talaga pong kaganda po ng ating sitaw. Halatang halata pong sariwa. Okay po. At yan po ay tatanggalan na po natin ng apoy. Ayan po ang recipe ni Kuya Nelson. Talaga pong pinakita na. Ready na po nating iulam yan. Grabe. Ayan po ang ating ginataang kalabasa at hipon. Marami pong salamat po sa inyong